Maynila ang kapital ng ating bansang Pilipinas. Ito'y punong-puno at sentro ng mga tampok na historical markers na nagpapakita ng katapangan at kagitingan nating mga Pilipino. Hi everyone! We're now going to the first location, which is Paco Park. Yeah, there's the say hi to the vlog. Hi, group 2. Here we go. Yeah. Okay. See you there. Hi, we're here already in Paco Park, and we're going to find how many markers? Six markers. Beginning. Let's find out. Okay, let's go. Fight. Paco Cementerio, dating Sementeryo General de Dilao, ay itinayo noong 1820. Ito ay itinayo bilang libingan para sa mga yumaong biktima ng kolera noong panahon na iyon. At noong 1966, formal na itong tinawag na National Park at bilang Paco Park. Dito nakalibing ang tatlong martir na pari na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora o mas kilala bilang Gumburza. Ang Sitio de los Infantes y Osario ay isang bahagi ng Paco Park na kung saan ito ay nagsilbing libingan noon para sa mga namayapang sanggol at mga bata. Ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay dating nakalibing dito sa Paco Park. Kung iyong mapapansin, ang kanyang pangalan ay nakabaliktad at nakaayos sa letrang R, P, J upang maiwasan na gamitin ang kanyang katawan o iparada ng mga revolusyonaryo noong panahon na iyon. Dito naman sa St. Pancratius Chapel na ito ay dating nakalibing si Major General Henry Lawton. Si Major General Henry Lawton ay namatay sa Battle of San Mateo noong December 19, 1899. Ngunit ngayon ang kanyang labi ay naiuwi na sa Estados Unidos. Hi everyone, we're here in front of Pexon Hall. Here's the Sulo. We're here as a starting point for our historical immersion. Hey. Look forward to it. It'll be fun. You'll go together with us, Danny, Johan, Roy, and Cyrus, and other members as well. Ang National Museum of Fine Arts ay mahalaga sa Pilipinas dahil ito ay nagbibigay pugay at pagkilala sa mga likhang sining ng mga Pilipinong pintor na nagpapakita ng kagandahan at kahalagahan ng sining sa bansa. Bukod dito, naglalaman din ito ng mga obra maestra na nagpapakita ng yaman ng ating kultura at kasaysayan. La Bulaqueña o Una Bulaqueña ay isa sa mga kilalang obra maestra ni Juan Luna. Tinawag itong Una Bulaqueña dahil sa kahulugan nito na ang babaeng taga Bulacan. Ang Espoliarium ni Juan Luna ay isa sa mga pinakatanyag na obra maestra sa Pilipinas. Ipinenta ito para sa Exposition Nacional de Bellas Artes noong 1884 sa Madrid, Espanya. Hi guys, we're done here now in National Museum of Fine Arts, and now we're heading to what place? We're heading to Anthropology. See you there! Ang National Museum of Anthropology ay naglalaman ng mga artifact at kagamitan mula sa iba't ibang panahon ng kasaysayan ng bansa na siyang nagbibigay ng masusing pag-unawa sa kultura at pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Ito rin ay nagpapalalim sa ating kaalaman at magpapahalaga sa sariling kultura at kasaysayan. Unang palapag ng museo na ito, may makikita kang sandambuhalang plastic water dispenser bottles na kung saan sumisimbolo sa mga kwentong bayan ng mga Pilipino. Ito ay ang Bahay Balete. Ito ay pinagawa sa artist ni Mr. Tim Yap. Ang Manunggul Burial Jar ay kumakatawan sa sinaunang paniniwala ng mga Pilipino patungkol sa paglalakbay ng kaluluwa sa kabilang mundo. Yeah, we're now done finding the other national treasures. And now we're going back to PNU. Say hi, bye! Bye! We're here now in Binondo, in front of what church is this? Roman of Peace. India, Siopaw Corner. You taste their super famous siopaw. Oh my god,
It looks tasty. Taste test. Oh my God! Kamusta yung, yung lasa? It's delicious. 9 over 10. How about you, Johan? Good. Rate mo. It's good. 9 It's good. 9 out of 10. Kung ang hanap mo naman ay sa bawat noodles na pwedeng higupin, para sa iyo ang mami ng Masuki Mamihan. At para sa gulay ang napupusuan, tara sa New Poheng at tikman ang kanilang siksik-liglig na fresh lumpia. We now have the egg tart. The delicious egg tarts, a traditional dessert perfected at Lord's Toast. A rich mixture of eggs, creams, and sugar. Hi, welcome back. Today we're going to where? Intramuros. Ang Intramuros ay isang malagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas, dating kabisera sa panahon ng pananakop ng Espanya. Ngayon ito ay kilalang destinasyon kung saan nakikita ang mga alaala ng kolonyalismong Espanyol at mga modernong pamilihan. Ang buhay at likha ni Juan Luna sa pambansang bantayog pang kasaysayan, kung saan ang kanyang mga likha ay nagpapakita ng kanyang husay sa sining at kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. 1993, ang simbahan ng San Agustin ay isang UNESCO World Heritage Site bilang isa sa 4 na Baroque churches ng Pilipinas. Kilala sa pinakamatandang simbahang gusali sa bansa na nanatiling halos hindi nagbago mula nang ito'y maitayo. Ang Palacio del Gobernador ay naging silungan mula sa mga air raid noong World War II, kung saan pinaslang ang 80 ng kalalakihan noong 1945. Ang Katedral ng Maynila ay kinikilala bilang pangunahing simbahan ng mga Romanong Katoliko sa Pilipinas. Ito ay sumasagisag sa siklo ng buhay. Ang mayamang kasaysayan nito ay sanggunian sa mga pagsubok at panahon na nangangailangan ng dinamikong pagpapatuloy. Hi! Hello guys, welcome to our new video. Today we're going to where? Cartilla. Yes, Cartilla ng Katipunan. We're going there now together with the other groups. Let's go! See you there! Bye! Andito tayo ngayon sa lugar ng Cartilla at matutunghayan natin ang mga mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang lugar kung saan nabuo ang prinsipyo ng Katipunan na nagtulak sa mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan. Halina't samahan nyo kaming ikutin ang Cartilla. Ang Manila Metropolitan Theater ay isang makasaysayang gusali sa Maynila na kilala sa natatanging arkitektura at pagiging sentro ng sining at kultura noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang Manila Post Office itinayo noong panahon ng kolonyalismo ng Amerika bilang bahagi ng mga infrastruktura ng pamahalaan sa Pilipinas. Roseros Park ay isang pampublikong parke sa Maynila na kilala bilang huling gubat na binhi ng Maynila dahil ito na lamang ang nag-iisang natitirang gubat sa lungsod. Welcome back. We're here now at Luneta. We will find the other parks, no? The Japanese park, the Chinese park, every other park. We'll go there. Watch us. See you later. Ang Luneta Park ay matatagpuan dito sa Manila. Tanging hindi lang aliw ang hatid nito sa mga bisita, kundi pati na rin ang pag-alala sa kasaysayan ng ating bansa. Ito ang naging saksi sa makasaysayang pagdeklara ng kasarinlan noong 1898. Bukod sa pagiging pook na kasaysayan, ito rin ay isang lugar ng pahinga at libangan para sa mga mamamayan at turista. Dito, maaari nilang masilayan at maramdaman ang mga yaman ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ang Gumburza Marker sa Luneta Park ay nagbibigay pugay sa 3 martir na pari na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Ito ay matatagpuan malapit sa Rizal Monument at naglalarawan ng kanilang mga imahe bilang mga martir ng bayan. Ang monumento ni Dr. Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ito ay isang makasaysayang landmark na nagbibigay pugay sa kanilang buhay at sa mga sakripisyo para sa kalayaan ng ating bansa. Ang Chinese Garden dito sa Luneta Park ay nagbibigay pugay sa kultura at tradisyon ng China. Ito ay nagtatampok ng tradisyonal na arkitektura, mga puno at halaman at mga isda na koi fish. Ang pagkakaroon ng Chinese Garden sa Luneta Park ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga bisita na masilayan at maunawaan ang kultura at sining ng China nang hindi umaalis sa Pilipinas.